Masyado nang napakadelikado ang mundong ito. Kailangan na nating lumaban sa mga masasamang labanan ang hindi natin makikita. Imulat ang mga mata at labanan ang hindi natin makikita. Sa bawat umaga na ikaw ay lumalabas, hindi mo makikita kung ano ang makasalubong mo sa kalsada. Baka isa sa kanila ay nasa harapan mo na. Kasi ang iniisip ko, wala naman kayong pambayad eh. Ano mo na pambayad? Bago kotse ko. Ano mo na pambayad? Bago kotse ko. Wala pa kahit Ikaw ang nasa likod. Yung mga business community dahil po sa kidnapping nito kasi this is very unique eh. Hindi lang kidnapping, binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. O ayan, lumabas na. Very unique. Binabayaran na, dinididbul pa. So ayan po yung katotohanan. Kaya ni minsan man, hindi mo kayang itago ang katotohanan. Ang katotohanan ay lalabas at lalabas. So ito na yung katotohanan. Nagsalita na Filipino-Chinese business tungkol sa kalagayan, tungkol sa pangamba nila, sa kalagayan nila, sa sitwasyon dito ngayon sa Pilipinas. Pilit nyo mang takpan, itago ang katotohanan, ito ay lalabas dahil kailanman hindi mo pwedeng itago ang katotohanan. Nababahala ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCII sa pinakahuling insidente ng kidnapping sa isang Filipino-Chinese na si Anson Ke, kung saan dinukot ito at matapos magbayad ng ransom money ay pinatay ang negosyante. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Ke at driver nito sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules na may mga pasa at bakas ng pananakal at sinasabing pinahirapan muna ito bago pinatay. Kaya ang Department of Nabasa nyo ba yan? Fake PNP crime stats. Kaya huwag kayong magiging irresponsible dahil sa ngayon, mayroon silang priority. Ito ang pinakamahalagang priority nila ngayon. That we really have to fight, not against each other, but collectively, we fight together. We fight as one. Because, you know, the fight against fake news should be prioritized. Oh, di ba? Fake news must be prioritized. Yan yung priority nila ngayon. Fake news must be prioritized. Yan yung priority nila ngayon. We said before, right, it was the fight against illegal drugs. But in this generation, the fight against fake news, deep fakes, they bring so many social media ills. Yan o, nyo. Yan yung mga klaseng ginagawa ng mga tao sa gobyerno ngayon na inasahan ng mga Pilipino na magsilbi, magpalaganap ng kaayusan sa paligid ng Pilipinas. Yan yung priority nila. Yan yung mga klase ng mga politiko, ng mga taong pinapaswildo sa gobyerno. Kaya ikaw, masaya ka ba sa sitwasyon mo ngayon? Sasabihin ko ba sa inyo, congratulations, Philippines is back on track. Pero kung ayaw mo ng ganito, isa lang ang magagawa mo. Suportahan mo yung mga politikong ini-endorso ni President Duterte. Mamili ka yung sitwasyon ngayon o yung sitwasyon na dala ng mga Duterte. Kaya both straight, PDP laban candidate. Tagap naman yung bus patron. Wala na eh. Gitagap, ginagawa sa akin sa kasipay. Gitagap ko, pinuwi na tanaw na mga pangoso. Isang klaseng polis na eh. Wala. Ito ako tambal. Asawa na yung kulang nga eh. Hindi ko mahalo ko polis, bisa pag 20 mo kamo. Dahil pag inis magkuno sir, pusila o makadotang, butalip sir na. Nga matay kita ron dire. Ilog na ko na yung armas ron na. Kumanang yung silidanin, marawi ba? Break kita ron. Break kita ron ron. Buol na kaya kong kinabuhi ba? Kamu may permente na yung asawa? Break kita ron. Yawa ng mga pulis, sundalo ko sir ba? Ay, hindi ko yung nakikita sir, sundalo ko ba? Hinto ko ba, istiyotri ko. Ay, hindi ko yung nakikita, yung mga pulis, siyabo-siyabo rin eh. Ano ikuan sa mga sukarap, nilugos akong anak. Ako, katawag kayo, gipatay, akong anak, nilugos. Para ko na siya nagawin. Pagkakabalang ko siya, patay na, kung dali patay na sir, gilobit na ko ba, marag pisi. Sibat na lang sir, sulok flight, marawi, bonso, jerit na ba na eh. Mumuran ko ba, kayo na ba na akong utok, kung akong bukog.
hinihiling natin ang lahat na bumalik sa mga